Isang mapagpalang araw muli sa ating mga ka-voltage at meron na naman akong panibagong i-repair. Ang nire-repair ko po ngayon mga ka-voltage ay isang switch. Sira na po itong switch na to. Tanggal na po yung pindutan niya. So ngayon mga ka-voltage, gusto ni customer na papalitan na po niyang panibago. Bumili na po sila ng bagong switch at ipinakabit na lang sa akin. So mga ka-voltage, sa mga hindi pa po aware o hindi pa po nakakaalam kung paano magpalit ng switch, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano magpalit ng switch ng lightning. Napakasimple lang po mga ka-voltage, kayang-kaya niyo pong gayahin to. Basta ang gawin nyo lang po, i-off nyo lang po yung breaker para safety po kayo at hindi po kayo makuryentehan sakaling magpapalit po kayo ng switch o magdi-DIY po kayo sa pagpalit ng sariling switch sa mga bahay-bahay nyo po. Ganito lang po yan, katulad ng mga old switch, may mga tornilyo po yan. Luluwagan nyo lang po. Basta't importante yun na i-off nyo yung breaker bago po kayo magpalit ng switch, para iwas po sa kuryente o hindi kayo madisgrasya. Ayan nga po yung old switch na yan. Mga sinaunang switch pa po yan. Di-rosca pa po siya. So ngayon, ang ipapalit ko po dyan, ano na po to? Latest model ng switch. So wala na hong tornilyo to. Ang gagawin nyo na lang po dyan, ipapasok nyo na lang ho yung switch. Halimbawa, ano yan, katulad ng ganito, mga single switch lang naman po to. Madaling gawin lang po. Hindi po sa katulad ng mga unang switch na ditornilyo. Ito po yung mga latest model na switch, puro mga disakit na lang po to. Ayan, papasok nyo na lang po sa butas. Ayan, pag napasok nyo po sa butas, kabilaan ho yan, up and down. Ayan. Kailangan di po kayo magkamali magkabit ng switch ng line niya. 2 line lang naman po yan. So hindi naman kayo magkakamali niyan, magkabaligtad. Kahit magkabaligtad po yan, wala naman polarity yan, walang positive negative. Easy lang naman po yung line na yan. So okay lang po yan siya at magkabaligtad. Yan, napakasimple lang po mga ka-voltage. Kayang-kaya nyo po yan. Kung sakaling meron kayong mga sirang switch, bili lang kayo ng panibagong switch at pwede nyo na pong ikabit. Kasi importante lang po na naka-off po yung breaker nyo o yung pinakamismong fuse box. Kung sakaling wala kayong breaker o fuse box lang ang gamit nyo, i-off nyo po para hindi po delikado. Yan, tapos huwag niyo pong kalimutan na ikabit ang tornilyo. May 2 tornilyo lang naman po yan mga ka-voltage. Kaya napaka-easy lang, napakadali. Hindi na po kayo kailangan tumawag pa ng technician para lang magpakabit ng switch. Kahit sa mga outlet po, wala namang problema, basta huwag lang ho magkabaligtad ang kabit. Huwag lang po magkasama yung kabit. Kasi po naka-separate naman po yan. Yung line 1 niya tsaka line 2. Sa mga outlet, ayan, kailangan magkahiwalay po. Huwag nyo lang pagdidikitin kasi delikado po yan, baka sumabog. Baka magkaroon ng cause ng shorted. Yan po mga ka-voltage. Kayang-kaya nyo po yan. Muli, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Pwede pong paki-like and share po para yung mga hindi pa aware sa mga ganitong pag-repair ng mga switch ay may makuha po silang idea sa paggawa o pag-DIY sa kanilang mga switching or outlet. Maraming salamat po sa inyo muli mga ka-voltage. Huwag niyo pong kalimutan paki-like and share and follow po ang page ko. Ayan, kinukulit po ako ng mga aso ng customer ko. Ang kukulit po nila. Yan nga, after ko pong gumawa,
May paglaro ako sa mga aso nila. Muli, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.